Love Serye TV. Echoes of Love Betrayal. Tunghayan na po natin ang 12 bahagi. Hindi kumilos si Sam mula sa pagkakadagan sa kanya ni Eliza. His lips were currently sealed by her parted lips. Malambot ang mga labi ng dalaga. Ganon din ang katawan nitong nakalapat sa kanya. Ramdam niyang hapdi ng sugat sa braso, pero mas nangingibabaw sa isip niya. Ang nakakalangon sensasyong dulot ng pagsiklab ng init sa kanyang katawan. Ang mainit na hininga ng dalaga ay humalo sa pagsinghap niya. Umungol siya. Isa iyong masarap na torture sa panig niya. Kung hindi niya tutugunan ang pisikal na pangangailangan ng katawan, ay mawawala siya sa sarili. And this little girl on top of him was driving him crazy. Literally. He could not take it any longer. Automatic kong naglakbay ang isang kamay niya sa bewang ni Eliza. Dumiin ang isa niyang kamay sa ulo nito. Bumuka ang bibig niya. Tinugon ang halik sa mas agresibong paraan. Mukhang hindi inaasahan ng nagulantang na si Eliza. Ang reaksyon niya. Kung ganoon, ay huwag siya nitong sisisihin kung saan man sila mahahantong. He was seduced completely. He was so fucking aroused. Napakahirap pigilan. Daig pa niya nakasalang sa pugon. Kahit anong pilit niyang kontrolin ang katawan, ay parang may sariling isip sa pagtugon dito. Damn it all. Ginigising ng inosenteng dalaga ang naipon niyang pagnanasa sa loob ng napakahabang panahon. Suminghap si Eliza. Then, he concurred her words with his mouth. Kumapit ito sa balikat niya. Tumugon sa nalalaman nitong paraan. Pero bakas ang alinlangan sa mga kilos ng dalaga. Napaka-inosente. Nagbabadya ng kabataan ng bawat galaw. Ang kaulayaw ni Sam ng mga sandaling iyon ay si Eliza. Ang kauna-unahang babaeng nagpakaba sa kanya ng gusto. The little girl who made him mad, sad and worried. At ang kauna-unahang babae sa mundo na naghatid ng iba yung saya sa puso niya. He held his breath as they hesitantly broke the kiss. Ngayon ay siya naman ang nasa ibabaw nito. Tumunghay ang paningin niya sa bughaw nitong mga mata. Nakita niya ang hindi maipaliwanag na kahungkagan sa inosenteng mga matang iyon. Ano bang ginagawa mo sa akin, Eliza? Anas niya. Pumikit siya at idinikit niya ang noo sa noo nito. Dinama ang sensasyon ng pagkakalapit nila. Ikaw, Dan, ano bang ginagawa mo? Para magustuhan kita ng ganito katindi. Maamong ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Isang ngiti na kinamkam ng buong pagkatao niya. Gumapang ang mga kamay nito sa kanyang batok. Humahaplos. Muli siyang hinila palapit. Isinandig niya ang ulo sa dibdib nito. Pinakinggan ang mabilis sa tibok ng puso nito. Napakahina ako, Eliza. Hindi to tama. Bakit? Dahil wala akong karapatang maramdaman ng bagay na to. Lahat ng tao may karapatang magmahal, Dan. Umiling siya. No, Eliza. There are certain people who don't have the right to love and to be loved. Sa sinabing iyon ay muli siyang napabuntong hininga. Nahihirapan siyang utusan ang sarili na tumayo at lumayo sa dalaga. I could never be the right guy for you. Never? Bakit? May pag-aalala sa tono na tumayo rin ito. Tinalikuran niya si Eliza. Hindi niya gustong sabihin dito ang sirkumstansya niya. Ayaw niyang madamay ang dalaga sa kung ano man na naging buhay niya. Gusto mo ba talaga ako? Maybe that's just a fascination, Eliza. Natural lang na maramdaman mo sa akin yan dahil ako ang nagbibigay sa iyo ng seguridad. Nagulat si Sam nung maramdaman niya ang hampas sa kanyang likod. Pagharap niya ay nakita niya ang tila naiiyak na dalaga. Don't take my feelings so lightly. Wala akong alam tungkol sa iyo, Dan. Pero pinili kong ibigay yung tiwala ko sa iyo. Dahil yun ang gusto ng puso ko. Isa kang estranghero na pwedeng isang kaaway na mismong papatay sa akin. Pero sabi ko naman sa iyo, hindi ko na nakikita pa ang bagay na yun. Hindi na mahalaga kung ano at sino ka. Magiging masaya ako basta kasama kita. Kaya huwag mo kong itulak palayo. Dumaloy ang luha nito sa pisngi. Nanikip ang dibdib ni Sam sa narinig. Naghalo-halo ang mga emosyon sa puso niya. Tuwa, lungkot, pananabik, pag-asa, takot, at galit. Galit sa kapalaran niya, galit sa sarili niya, at galit para sa babaeng nagpa-realize sa kanya
kung ano talaga yung gusto niya. Mahigpit na naikuyom niya ang mga kamay. It doesn't work that way. You can be happy with anyone, Eliza, other than me. Sumigok ito. Ikaw, kahit papaano natuwa ka ba sa feelings ko para sa'yo? Tumigas ang ekspresyon nito. No, it's troublesome for me. Pagsisinugaling niya. Hindi niya nagawang tumingin ng diretso rito. Ilang segundong katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Nang tingnan niya si Eliza ay nadurog ang kanyang puso. Wala nang luha sa mga mata ng dalaga. Wala na rin ang kislap ng buhay doon. She was emotionless. Her blue eyes were dead, lifeless. Ilang beses na ba siyang nagkakita ng ganoong uri ng mga mata? Napakaraming beses na. Magmula sa mga kriminal na nalunod sa sariling kasalanan, sa mga biktimang nawala ng dahilan para magpatuloy na lumaban, sa mga lulong sa drogang nawala sa sariling katinuan, at sa mga tulad nilang assassin na nagtatwa sa normal na pamumuhay. They were all damn cracked. Pero bakit nakikita niya? Iyon, kay Eliza. Her, hey, Eliza, gusto ko nang umuwi. Tiyak na nag-aalala na sa akin sina mama at papa. Ngumiti ito ng matipid. Normal na ang ekspresyon ng mukha nito. Pakihatid mo na ako. Kukunin ko lang yung bag ko. Nang pumasok ito sa kwarto ay mariin siyang napapikit. Ibinagsak niya ang nakakuyom na kamay sa sofa. Damn it. Nakadapa si Lay sa kanyang kama. Ilang araw nang nakalilipas mula nang aminin niya kay Dan ang damdamin niya sa binata. And she was rejected. Straight to her face. Napakadali nitong sinabi na sagabal ang nararamdaman niya. Labis siyang nasaktan. Naninikip ang dibdib niya tuwing naaalala niya yon. Hayon at nanggigilid na naman ang luha sa kanyang mga mata. Ang isang taong inaasahan niyang mananatili sa tabi niya ay walang espesyal na damdamin para sa kanya. Concern lang ito sa kanya bilang bodyguard at wala ng iba. Subalit kahit parang sinasaksak sila sa sobrang sakit, hindi niya nagawang umiyak sa harapan ni Dan. Ayaw niyang aluin siya nito dahil lang sa naaawa ito sa kanya. Mas malala yun. Ibinaon niya ang mukha sa unan nang maalala ang huling pag-uusap nila. Ano nangyari dun sa taong may takip ang bibig at gumagamit ng espada? Usisa niya. Pinatay mo ba siya? Hindi siya tumingin kay Dan habang umaandar ang sasakyan. Nasa passenger seat siya sa tabi nito, pero wala siyang lakas ng loob na tingnan ng binata. Wala na siyang mukhang maihaharap matapos niyang aminin kay Dan na gusto niya ito. At mas lalo siyang naiilang dahil hindi naman pala siya gusto ng binata. Pagak na natawa ito. Hindi yan normal. Para ka lang nagtanong ng isang simpleng bagay tulad ng pangalan o address. Seryoso ako. Ang sugat sa braso mo. Gawa ng isang matalim na sandata. Nagkibit balikat ito. This is nothing. We fought, then he left. Ano kailangan niya? Sino siya? Hindi mo na kailangan pang malaman. Wala siyang kinalaman sa'yo. Kumunot ang noo ni Lay. Pero ang sabi niya, ano? Tumingin ito sa kanya. Madilim ang mukha. Anong eksaktong sinabi niya? Binagalan nito ang pagpapatakbo ng kotse. Sabihin mo sa akin kung ano ang sinabi niya sa'yo, Eliza. Hindi siya ang tipo ng taong makakausap mo ng kasyual. Delikado ang taong yon. Kilala mo ba siya? Sa paninilita mo para bang may kaugnayan siya sa'yo. Sino ba talaga siya? Ano ba talaga nangyayari? Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Akala ko ba hindi na importante sa'yo kung ano at sino ako? Why are you asking me that now? He was smirking but his face was twisted in agony. Parang huminto sa pagtibok ang puso niya nang masilayan iyon. Wala akong sasabihin sa'yo dahil nakikinikinit ako na ang reaksyon mo. Nakagat niya ang ibabang labi. Kung ganun, wala rin akong sasabihin sa'yo. Kahit gusto kitang pagkatiwalaan. Kung ayaw mo naman magtiwala sa akin, walang say-say yun, Dan. Niloloko lang natin ang mga sarili natin dahil sa desperasyon. Malamang sa panig ko lang. Pinahid ni Lay ang tumulong luha mula sa kanyang mga mata. 3 araw na mula noon at hindi pa rin sila nagkikibuan. Sinamahan siya nito pero hanggang doon lang ang relasyon nila. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang tumagal na ganoon ang sitwasyon nila ng binata. Ang pride niya ang pumipigil sa kanya. But bullshit. Kahit pa siya natututong pairalin ang kanyang pride. For all she knew,
what would not help her solve anything. Tumayo siya nang matitigan ng kanyang laptop sa bedside table. Celty, you hacked into their system. Ikaw lang ang tanging nakakuha ng authentic data nila. Give me the soft copy. Iyon ang natatandaan niyang sinabi ng lalaki. Tama ito. She was a hacker. She could hack any program that was able to connect to the internet. Mula pagkabata ay mahilig na siyang lumutas at mga likot ng mga bagay. Puzzles, Rubik's Cube, mind games, computers, processors, programs, lahat ng may kinalaman sa numero, teknolohiya at sensya. Wala siyang ideya kung saan niya nakuhang hilig niyang ganoong bagay. Mr. Zeng became fond of her because of that. Kadalasan ay nakikita niya itong natutuwa kapag nagagawa niyang i-decode ang password sa mga computer na nasa mansyon. He would pat her head like a child and whisper something like, "That's my girl." Nung high school si Lei, mas madalas siyang nakaupo sa harap ng computer kaysa makisalamuha sa mga kaedad niyang estudyante o makipag-date tulad ng isang normal na teenage girl. Mas naging mainam na diversion iyon para maiwasan din niyang mapalapit sa kung sino dahil sa sitwasyon niya sa mansyon ng mga Leviste. Ginugol niya ang ilang taon sa pag-iimbestiga sa congressman at sa mga aktibidad nito. Nalaman niya ang mga illegal na gawain nito at nangalap siya ng mga ebidensya. Pero hindi siya nagkagaroon ng lakas ng loob na ilabas iyon sa media dahil hawak pa rin ito at ni Mr. Zeng ang buhay ng kanyang ina. Tiniis niyang tumira at mabuhay kasama ng taong lumapastangan sa mami niya at sa asawa ni Mr. Leviste na madalas siyang saktan. Iyon lang ang paraan para sagipin ng kanyang ina. Ngunit isang masamang balita ang halos nagpabaliw sa kanya. Nag-suicide ang mami niya. Iyon ang sinabi ni Conrado sa kanya nang ipagpilitan niyang bisitahin ang kanyang ina. Natagpuan itong nakabitin sa kwartong pinagkulungan dito. Kahit ang malamig at walang buhay na katawan ng ina, ay hindi niya nasilayan man lang. Naglaho ang natitira niyang pag-asa. Ang tanging bagay na kinakapitan niya para lumaban ay dagling nawala sa mga kamay niya. Tila siya nilubog sa isang malalim na balon at hindi siya makahinga. Lumunok si Lei nang maalala yon. Kinuha niyang laptop mula roon ay tinitigan ng larawan ng kanyang mami sa desktop. Mom, I'm 20 now and I'm in love. Nakita na po ng unika-iha niyo ang taong gusto niyang makasama habang buhay. Pero hindi po yata magagawa ng taong yon na suklian ng pag-ibig ko. Natigilan siya nang biglang kusang bumukas ang message box sa screen ng computer. Kinakabahan siya na makita ang mensahe doon. Your fate was decided when you tried to enter my system. Hyde is no joke. Whoever you are, this amateur hacker will hunt you down wherever the lion's den you're hiding in is. I'll kill you. Pinanindigan siya ng balahibo. Sinagot siya ng taong nag-invade sa system ng Zelty. At mukhang hindi maganda ang pag-provoke niya rito. Binuksan niya ang file na nakuha niya. Nakalagay doon ang highly confidential na mga impormasyong naroroon. The intruder was hiding behind the code name, Sam. Hindi niya pinagkaabalahang basahin ang impormasyon dahil hindi niya iyon maintindihan. Mga kaso mula sa panig ng iba't ibang bansa. Narrative reports about the hidden assassination of big names in the world. Ibang mundo. Mataas na level na kaso ang mukhang aksidenteng pinasok niya. Ang gusto lang naman niya ay malaman ng mga taong may connection sa Zelty para sa sarili niyang kaligtasan. O kung posible man, ay makahanap ng kakampi na tumuligsari na nasabing organisasyon. Kung may intruder sa security system ng mga ito, ibig sabihin ay may isang taong labas na sa gustong makakuha ng impormasyon. Handa niyang ibigay ang impormasyong meron siya. She would definitely get killed in no time. Matatapos na ang laro niya sa mag-asawang Leviste. At si Dan, makakaya ba niyang idamay ito sa banta ng buhay niya? Siguro nga ay mas mainam na hindi na siya magkaroon pa ng malalim na connection sa binata. Pinasadahan niya ng basa ang impormasyon. Ilang mga katagaroon na kukuha sa atensyon ni Lei. Under the code name of Sam, I committed the biggest sin against mankind. I placed the punishment in my hands. Parang may patalim na tumarak sa kanya. Titig na titig siya sa mga salitang iyon. Hindi niya maipaliwanag pero may tila dumaklot sa kanyang puso. My mind was numb but not my body. Although the blood stains in my shirt could be erased and the clothes could be disposed of, the stains in my soul remain.
My soul can't be disposed of till I met death. At the time, I realized what I had become when I handled my first mission for Hyde, an assassin, a criminal. I was there. I know that he's a felonious man, a public servant smiling in front of everyone. But in a place where people couldn't see him, he dragged lives into the spit of hell, killing without feeling anything, crimes that he didn't pay for. I was a debt collector. I dirtied my hands with his blood, justifying the act by thinking he's an unforgivable sinner. I pulled the trigger. Tumulo ang mga luha ni Lay. Lumukob sa kanya ang walang hanggang kalungkutan. Sumigok siya hanggang sa magkatunog ang pag-iyak. Although this is what I am right now, I wish to live a peaceful and normal life for the next 60 years. Tinakpan niya ang bibig sa pagkawala ng impit na iyak. Literal na humagulhol siya. Tumangi siya sa hindi niya malamang kadahilanan. Ang alam lang niya ay mabigat na mabigat ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Parang sasabog ang baga niya. Wala siyang kaalam-alam na may isang tao pala na may mas mabigat na pinagdadaanan kaysa sa kanya. Sino si Sam?